Pirmahan mo na ang dokumentong yan, Teresa. Ngayon din, huwag mo nang hintayin na kalad ka rin kita palabas ng simbahan sa harap ng lahat ng mga bisita mo. Ang boses ni Adrian ay parang hagupit ng latigo malamig at walang bahid ng pag-ibig na ipinangako niya noong nakaraang gabi. Sa loob ng silid na iyon sa vegan, kung saan ang amoy ng lumang kahoy at mga bulaklak ay dapat sanang nagbibigay ng kapayapaan, tanging ang tunog ng sariling hininga ni Teresa ang kanyang naririnig. Nakasuot siya ng isang marangyang gown, ang puting tela ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, at sa kanyang mga kamay ay hawak niya ang isang maliit na aspile. Katatapos lang niyang tahiin ang isang butones sa tuxedo ni Adrian na natanggal kanina isang simpleng gawa ng pagmamahal na ngayon ay tila isang malaking kamalian. Ano ito, Adrian? Bakit mo ako pinapapirma sa isang pag-amin na hindi ko naman ginawa? Kasal natin ngayon, 4 na buwan na ang baby sa sinapupunan ko. Ang boses ni Teresa ay nanginginig halos pabulong. Ang kanyang daliri ay natusok ng aspil at isang maliit na butil ng dugo ang lumabas kasing pula ng mga rosas sa kanyang bouquet. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Aurora, ang ina ni Adrian, na may dalang aura ng puot at pagmamataas. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa sahig na nara ay tila bawat tibok ng kaba sa dibdib ni Teresa. Lumapit ang matanda at pabagsak na inilapag sa mesa ang isang sobrang puno ng mga litratong peke. Huwag kang magmalinis, Teresa. Alam nating lahat na ang perang nawawala sa kumpanya ay napunta sa mga luho mo. Ngayon ililigtas namin ang dangal ng pamilya Elison. Pirmahan mo ang waiver na iyan, talikuran mo ang mga ari-arian mo at aminin mong nagtaksil ka sa anak ko. Kung hindi, bitin ang pangungusap ni Doña Aurora, ngunit ang kanyang tingin ay bumaba sa tiyan ni Teresa. Isang tingin na puno ng banta, isang tingin na kayang pumatay ng pag-asa. Kung hindi ay ano? Tanong ni Teresa habang ang kanyang puso ay tila dinudurog ng libu-libong karayom. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya, ang lalaking inakala niyang magiging sandigan niya laban sa malupit na mundo, ay nakatayo lang doon, nakapamulsa at nakatingin sa malayo na parang hindi siya kilala. Kung hindi sisiguraduhin kong sa kulungan ka manganganak, Teresa. At ang batang yan, hinding-hindi niya malalaman kung sino ang ina niya dahil itatago namin siya sa isang lugar na hindi mo kailanman mararating. Isipin mo ang kapakanan ng anak mo. Isang pirma lang at mananatili kang asawa ko sa mata ng madla, pero sa loob ng bahay na ito, ikaw ay wala kundi isang anino. Ang boses ni Adrian ay wala ng emosyon, parang isang negosyong tinatapos. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Ang ballpen na iniabot sa kanya ay tila kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Tumingin siya sa salamin sa kanyang sariling refleksyon, isang babaeng nakasuot ng belo, ngunit ang mga mata ay puno ng pait. Ang bawat pangarap na binuo niya sa loob ng maraming taon ay gumuho sa isang iglap na tabunan ng kasakiman ng mga taong itinuring niyang pamilya. Dahan-dahan niyang kinuha ang panulat. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha, ngunit hindi niya hinayaang pumatak ang mga ito. Nararamdaman niya ang bawat sipa ng sanggol sa kanyang sinapupunan, isang munting buhay na walang kamalay-malay sa tindi ng bagyong kinakaharap ng kanyang ina. Hinawakan ni Adrian ang kanyang balikat, isang hawak na dati ay nagbibigay sa kanya ng init, ngunit ngayon ay tila yelo na nagpapatigas sa kanyang daloy ng dugo. Gawin mo na, Teresa, para sa atin din ito, para sa atin. O para sa iyong mga utang sa pagsusugal, Adrian. Gusto niyang isigaw ang katotohanang natuklasan niya 3 linggo na ang nakalilipas, ngunit nanatiling tikom ang kanyang bibig. Ang sakit ay tila isang malaking bara sa kanyang lalamunan na hindi niya mailabas at hindi niya malunok. Habang sumasayad ang dulo ng panulat sa papel, tanging isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lakas ng kampana ng simbahan na naguhudyat ng kamatayan ng kanyang kaligayahan. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang dilim bago ka magpasya na sunugin ang lahat para lamang makakita ng liwanag and na-represent? Ate, ang ganda mo talaga. Sayang lang at sa ganitong paraan ka ikakasal. Kung sana ay naging masunurin ka lang, hindi ka sana nagdurusa ng ganito. Ang boses ni Isabella ay malambing, tila himig ng isang anghel. Ngunit para kay Teresa ito ay tunog ng isang matalim na kutsilyong unti-unting humahati sa kanyang pagkatao. Pumasok ang kanyang nakababatang kapatid sa silid bitbit, ang isang baso ng tubig, at lumapit sa kanya na may kasamang mapagpanggap na pag-aalala. Suot ni Isabella ang isang kulay rosas na gown na hapit sa kanyang katawan,
isang kulay na sumisimbolo sa kawalan ng malay, ngunit ang bawat galaw niya ay puno ng mali siya. Uminom ka muna ate. Baka himatayin ka sa altar, mapahiya pa tayo sa maraming tao, sabi ni Isabela habang iniaabot ang baso. Tumingin si Teresa sa kanyang kapatid sa pamamagitan ng salamin. Napansin niya ang isang kumikinang na kwintas sa leeg nito, isang pendant na hugis puso na gawa sa diamante. Alam niya ang kwintas na yon. Iyon ang regalong hiniling niya kay Adrian noong kanilang anibersaryo, ngunit ang sabi ng lalaki ay wala pa siyang sapat na pera. Ngayon suot ito ng kanyang sariling kapatid, kislap nito ay tila nanunukso sa kanyang kawalan. Saan galing ang kwintas mo, Isabela? Tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay tuyo at walang buhay. Sandaling natigilan si Isabela, hinawakan ng pendant at ngumiti ng nakakaloko. Ito ba regalo ng isang taong tunay na nagpapahalaga sa akin? Hindi ba bagay ate, sabi niya, mas kailangan ko raw ng liwanag dahil palagi na lang akong nasa anino mo. Lumapit si Isabela sa likuran ni Teresa upang ayusin ang mahabang belo nito. Sa bawat haplos ng mga kamay ng kapatid sa kanyang balikat, naramdaman ni Teresa ang panunuot ng isang pamilyar na amoy. Ang pabango ni Isabela, isang matamis na timpla ng vanilya at rosas, ay nahaluan ng amoy ng matapang na musk. Iyon ang amoy ni Adrian. Isang amoy na tanging ang mga taong nagkadikit ng matagal ang makakakuha. Bakit amoy Adrian ka, Isabela? Ang tanong ni Teresa ay tila isang hatol na nagpatahimik sa buong silid. Tumawa ng mahina si Isabela, isang tawang puno ng pangungutya. Ate, masyado kang praning. Siguro dahil kanina pa kami magkasama ni Adrian na nag-aayos ng mga detalye. Alam mo naman masyado kang abala sa pagiging perpekto, kaya ako na ang gumagawa ng mga tungkulin mo. Yumuko si Isabela upang ayusin ang laylayan ng gown ni Teresa. Sa pagkakataong iyon, dahil sa biglang paggalaw ng buhok ni Isabela, nakita ni Teresa ang isang bagay na nagpatigil sa tibok ng kanyang puso. Sa bandang ibaba ng tainga ni Isabela, sa maputing balat nito, ay may isang maliit ngunit malinaw na bakas ng pulang pa sa isang hiki. Nasariwa pa at tila isang selyo ng pagtataksil. Nanigas ang buong katawan ni Teresa. Ang bawat haplos ni Isabela sa kanyang belo ay tila gapang ng isang makamandag na ulupong sa kanyang balat. Ang kapatid na ibinahagi niya ng kanyang mga sikreto, ang kapatid na itinuring niyang katuwang sa lahat, ay siya palang ahas na matagal na niyang pinapakain sa loob ng kanyang sariling tahanan. Alam mo atin, pagpapatuloy ni Isabela habang nakatitig sa refleksyon ni Teresa, sa salamin ang kanyang mga mata, ay biglang nagbago mula sa pagiging malambing tungo sa pagiging mapuot. Hindi mo deserve ang lahat ng ito. Ang yaman ng mga De Silva ang atensyon ng lahat, at lalo na si Adrian. Masyado kang matigas, masyado kang mataas. Panahon na para maranasan mo namang bumagsak sa putikan. Hindi nakakibo si Teresa. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa upuan. Ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon sa kahoy. Ang sakit na naramdaman niya kay Adrian ay nadoble, naging isang higanting alon na handang lumunod sa kanya. Ngunit sa gitna ng matinding pait, isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang mabuo sa kanyang dibdib, isang malamig na puot na unti-unting pumapalit sa kanyang pagkabigla. Inisip niyo ba ang magiging epekto nito sa akin, sa anak ko? Pabulong na tanong ni Teresa habang ang kanyang paningin ay nakapako sa pasasaleeg ni Isabela. Ang anak mo. Tumawa si Isabela, at sa pagkakataong ito ang tawa niya ay tunog ng basag na kristal. Huwag kang mag-alala ate, kapag nasa kulungan or mental hospital ka, na ako ang mag-aalaga sa kanya. Ituturing ko siyang parang sarili naming anak ni Adrian. At sa tingin mo ba sino ang pipiliin niyang tawaging mama? Ang isang baliw na ina o ang tita na palaging nasa tabi niya? Tumingala si Teresa, pilit na pinipigilan ang pagsabog ng emotion. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa labas ng silid, narinig ang mabibigat na yabag ng mga paa ng mga abay at ang ingay ng mga taong naghahanda na para sa procession. Ang oras ay hindi na niya kaibigan. Maghanda ka na ate, lalabas na tayo, sabi ni Isabela, sabay tayo ng tuwid at pag-aayos ng sarili niyang buhok upang itago ang pulang marka sa kanyang leeg. Ngumiti ka. Ipakita mo sa buong vegan kung gaano ka kasaya sa iyong huling sandali bilang isang malayang babae. Habang papalabas si Isabela ng silid, lumingon muli ito at nagbitiw ng isang huling pangungusap na tila isang sumpa. By the way ate, ang tubig na ibinigay ko sa iyo, huwag mong kalimutang ubusin. Sabi ni Adrian,
Makakatulong daw iyan para kumalma ang isip mo mamaya sa harap ng altar. Naiwang mag-isa si Teresa sa gitna ng katahimikan. Tiningnan niya ang baso ng tubig sa mesa. Ang malinaw na likido ay tila nagtatago ng isang madilim na sikreto. Isang matinding takot ang bumalot sa kanya hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa sanggol na dinadala niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang bouquet ng mga puting rosas. Sa loob ng mga talulot nito, nararamdaman niya ang tigas ng isang maliit na gadget na itinago niya roon kaninang umaga. Ang kanyang huling alas. Ang kanyang tanging pag-asa. Kung ahas kayo, bulong ni Teresa sa sarili ang kanyang boses, ay wala ng panginginig, kundi puno na ng isang nakakatakot na determinasyon. Sisiguraduhin kong sa sarili ninyong lason, kayo mamamatay. Sa labas muling tumunog ang kampana ng simbahan. Ang bawat tunog nito ay tila isang babala. Hindi ito tunog ng kasal. Ito ay tunog ng isang digmaang sisimulan pa lamang. Maog, wag mong iinumin yan. It's a sedative, Teresa. Gusto nilang magmukha kang lito at wala sa sarili sa harap ng mga bisita para madali nilang mapatunayan na hindi ka na fit maging tagapagmana. Ang boses na iyon ay galing sa anino ng pintuan. Mabilis na lumingon si Teresa at nakita ang isang lalaking nakasuot ng puting coat sa ilalim ng kanyang itim na Amerikana. Si Dr. Alejandro. Ang kanyang mga mata na karaniwang malamig at profesional ay tila may itinatagong unos sa likod ng mga salamin nito. Humakbang siya papasok ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala na ang bawat segundo ay mahalaga. Alejandro, akala ko ay hindi ka na darating, bulong ni Teresa habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Ang kaba ay tila isang ibon na gustong kumawala sa loob ng kanyang tadyang. Lumapit ang doktor at kinuha ang baso ng tubig mula sa mesa. Amoy gamot ang hangin sa paligid niya, isang amoy na nagpapaalala kay Teresa ng mga puting pader ng ospital at ng kamatayan. Inilapit ni Alejandro ang baso sa kanyang ilong, pinalano ang likido, at pagkatapos ay ibinuhos ito sa isang malaking paso ng halaman sa sulok ng silid. Masyado silang desperado, Teresa. Adrian is drowning in debt at si Isabella. She's drowning in envy, isang mapanganib na kombinasyon, sabi ni Alejandro, habang kumukuha ng isang maliit na vial mula sa kanyang bulsa. Inumin mo ito, it's a counteragent. Hindi nito ganap na maaalis ang lason kung nakainom ka na, pero mapapanatili nito ang talas ng isip mo. Tiningnan ni Teresa ang maliit na bote. Sa mundong ito, kung saan ang sarili niyang dugo ay nagtaksil sa kanya, paano siya magtitiwala sa isang taong halos estranghero sa kanyang buhay? Si Alejandro ay ang doktor na tumitingin sa kanyang pagbubuntis, ang taong nagbigay sa kanya ng babala tungkol sa mga lihim na kilos ni Adrian. Pero bakit ano ang kapalit? Bakit mo ginagawa ito? Alejandro, ano ang utang na loob ko sa iyo para itaya mo ang iyong lisensya at pangalan? Tanong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanunuri, tila gustong basahin ang kaluluwa ng lalaki. Sandaling natigilan ng doktor. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang mga kamay ay naikom ng mahigpit. Hindi mo kailangang magkaroon ng utang na loob sa akin, Teresa. Sabihin na lang nating pareho tayo ng kinakalaban. Ang mga De Silva at ang mga Elizon, marami silang inutang na buhay sa nakaraan. At narito ako para maningil. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likod ni Teresa. Ang pagtulong ni Alejandro ay hindi dahil sa awa, kundi dahil sa puot. Isang pakikipag-alyansa sa isang jablo para talunin ang isa pang jablo. Ngunit sa sandaling ito, wala siyang ibang pagpipilian. Kinuha niya ang vial at inumin ang laman nito. Mapait ang lasa, kasing pait ng katotohanang kinakaharap niya. Inabot din sa kanya ni Alejandro ang isang maliit na memory drive. Narito ang lahat. Ang mga bank statements ni Adrian, ang mga video ng pagtatagpo nila ni Isabella sa hotel, at ang ebidensya ng unti-unting paglalagay nila ng lason sa pagkain mo. Lahat ng kailangan mo para tapusin sila sa isang iglap. Salamat, sabi ni Teresa, habang itinatago ang drive sa loob ng kanyang bouquet sa gitna ng mga sariwang rosas. Sa altar, doon ko gagawin. Gusto kong makita ng buong mundo ang kanilang pagkawasak. Mag-ingat ka, Teresa. Banta ni Alejandro, ang kanyang boses ay tila isang babalang galing sa kailaliman ng lupa. Ang sugatang hayop ay mas lalong nanunuklaw. Kapag na-corner mo na sila, asahan mong gagawin nila ang lahat. Kahit ang saktan, ang batang dinadala mo. Naramdaman ni Teresa ang biglang paghigpit ng kanyang tiyan.
ang kanyang anak. Ang tanging dahilan kung bakit pa siya humihinga. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, isang tahimik na pangako na walang sino mang makakahawak sa kanyang sanggol. Hinding-hindi nila siya makukuha. Sabi ni Teresa, ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa determinasyon. Sana nga pagtatapos ni Alejandro habang tumatalikod na para lumabas. Pero tandaan mo, sa larong ito walang tunay na kakampi. Maging ako, huwag kang masyadong magtiwala. Naiwang muli si Teresa na may mabigat na pasanin. Ang bawat tao sa paligid niya ay may suot na maskara. Si Adrian na mapagmahal ngunit mamamatay tao, si Isabela na kapatid ngunit ahas, at si Alejandro na tagapagligtas ngunit puno ng lihim na galit. Sa labas ang ingay ng mga kalesa at ang usapan ng mga bisita ay tila isang malabong musika. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay parang bawat hakbang patungo sa isang bitayan, o marahil patungo sa isang tronong kailangan niyang bawiin. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili, sa huling pagkakataon bago lumabas napansin niya ang isang anino sa labas ng bintana. Isang taong kanina pa pala nakikinig. Isang taong mabilis na nawala nang mapansin niyang may nakatingin. Ang takot na kanina ay nag-aapoy ay biglang naging yelo. May nakakaalam ng kanilang plano. Ang bitag na ginawa niya ay baka may butas na hindi niya nakikita. Ang ganda mo, Teresa. Pero bakit parang pasan mo ang buong vegan sa iyong mga balikat? Isang De Silva na ikakasal sa isang hamak na abogado. Sigurado ka bang pag-ibig ito o baka naman may itinatago kayong sikreto? Ang tinig ni Tia Marisol ay kasing talim ng isang labaha na binalot sa telang seda. Lumapit ang matandang babae, suot ang kanyang barot saya na tila ba siya ang reyna ng okasyon. Ang kanyang mga mata na kilala sa pagiging marites ng buong angkan ay mapanuri tinitingnan ang bawat detalye ng mukha ni Teresa, mula sa namumutlang pisngi hanggang sa bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Nasa lobby sila ng hotel, isang lugar na puno ng mga antigong kagamitan at mga amoy ng mamahaling pabango ng mga elitista. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay tila ba isang koro ng mga bubuyog na hindi tumitigil sa pag-ikot sa ulo ni Teresa. Tia Marisol, hindi po ba dapat ay nagagalak kayo para sa akin? Sa halip na maghanap ng butas sa aking kaligayahan. Tugon ni Teresa, pilit na pinapanatili ang kalidad ng kanyang boses. Ang kanyang likod ay nanatiling tuwid, isang simbolo ng dangal na itinuro sa kanya ng kanyang ama, kahit na sa loob niya ay parang gumuho na ang bawat pundasyon ng kanyang pagkatao. Kaligayahan. O Hija, alam nating lahat na ang hiya ay mas mahalaga kaysa sa nararamdaman mo. Nakita ko si Adrian kanina, tila ba may malalim na iniisip. At ang kapatid mong si Isabela, masyadong nagniningning ang mga mata para sa isang abay lamang. Patuloy ni Marisol sabay dampi ng kanyang pamaypay sa balikat ni Teresa. Sabi-sabi sa labas, baon daw sa utang ang mga Elizon. Baka naman ang kaba ng mga De Silva ang gagamiting pambayad, di ba? Naramdaman ni Teresa ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kahihiyang dulot ng katotohanan. Ang bawat salita ni Marisol ay isang sampal na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya naging bulag. Ang mga taong nakapaligid sa kanya, ang mga kaibigan at kamag-anak na ito ay hindi narito para magdiwang. Narito sila para panoorin ang kanyang pagbagsak. Ang pera ng mga De Silva ay mananatili sa mga De Silva, tia. Huwag po kayong mag-alala. Sabi ni Teresa, bawat salita ay binibigkas ng may diin. Sana nga, Teresa, sana nga. Dahil kapag nabahira ng pangalan ng tatay mo, kahit ang pinakamahal na pabango sa mundo ay hindi kayang alisin ang baho ng iskandalo, huling hirit ni Marisol bago ito tumalikod at sumama sa grupo ng mga matatandang babae na kanina pa nakatingin sa kanila. Habang naglalakad si Teresa patungo sa naghihintay na kalesa, naramdaman niya ang bigigat ng kanyang bouquet. Ang drive na ibinigay ni Alejandro ay tila ba nag-iinit sa loob ng mga rosas. Ang bawat hakbang niya sa batong kalsada ng vegan ay parang isang pagpapakitang tao. Isang batang lalaki na nakabarong ang biglang lumapit sa kanya. Para sa inyo po, ma'am. Sabi ng bata sabay abot ng isang itim na sobre. Bago pa makapagtanong si Teresa, ay mabilis na itong nawala sa gitna ng maraming tao. Nanginginig ang mga daliri ni Teresa habang binubuksan ang sobre. Inaasahan niyang isa itong pagbati o marahil ay isa pang pananakot mula kay Adrian. Ngunit ang laman nito ay mas malala pa sa kanyang kinatatakutan. Isang litrato. Hindi ito kuha sa malayo. Isang malapitang kuha ito
nina Adrian at Isabella sa loob mismo ng silid na pinanggalingan niya kanina. Nakasandal si Isabella sa pader habang si Adrian ay nakahawak ng mahigpit sa kanyang baywang at ang kanilang mga labi ay magkalapit na tila ba wala silang pakialam kung may makakita man sa kanila. Ngunit hindi ang halikan ang nagpatigil sa mundo ni Teresa. Ito ay ang petsa sa gilid ng litrato. 10 minuto ang nakalilipas. Sa likod ng litrato may nakasulat na maikling mensahe sa pulang tinta. Hindi ka lang nila pinagnanakawan ng pera, Teresa. Pinagnanakawan ka rin nila ng dangal. Sigurado ka bang gusto mong ituloy ang paglalakad patungo sa altar? Ang hangin sa paligid ay tila naglaho. Ang tunog ng mga yabag ng kabayo at ang tawanan ng mga bisita ay naging isang malabong ugong sa kanyang pandinig. Sino ang kumuha nito? Sino ang nagmamasid sa kanila sa loob ng hotel? Si Alejandro ba o may iba pa silang kaaway na nagtatago sa dilim? Naramdaman ni Teresa ang isang matinding hapdi sa kanyang tiyan. Ang sanggol ay muling sumipa, tila ba nararamdaman din ang takot at pait na bumabalot sa kanyang ina. Tumingala si Teresa sa langit, ang sikat ng araw ay masakit sa kanyang mga mata. Siya ang huling De Silva. Siya ang may-ari ng lupang tinatapakan ng mga taong ito. At sa sandaling ito, habang hawak ang ebidensya ng kanyang sariling pagkawasak, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi siya lalakad patungo sa altar bilang isang biktima. Lalakad siya roon bilang isang hukom. Teresa, tara na ka, hinihintay ka na ni Adrian sa simbahan. Ang boses ni Isabella ay muling narinig, malambing at puno ng kaplastikan. Nakatayo na ito sa tabi ng kalesa, tila ba walang anumang nangyari. Tiningnan ni Teresa ang kanyang kapatid. Ang hiki sa leeg nito ay mas kitang-kita na ngayon sa ilalim ng liwanag ng araw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. "Oh, Isabella, tara na. Ayaw ko namang paghintayin ang asawa ko sa kanyang sariling hatol," sabi ni Teresa habang sumasakay sa kalesa. Habang umaandar ang kalesa patungo sa simbahan, ang bawat pag-ikot ng gulong nito ay tila ba isang countdown. Isang countdown para sa isang pagsabog na hindi inaasahan ng sinuman sa vegan. Ang bawat sandali sa loob ng maliit na holding room ng simbahan ay tila ba isang bitay na dahan-dahang humihigpit sa leeg ni Teresa. Ang amoy ng insenso mula sa cathedral ay humahalo sa amoy ng mga bulaklak na sa halip na magbigay ng bango, ay tila ba nagpapaalala sa kanya ng isang burol. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Wala na ang galit na ipinakita niya kanina. Ngayon ay suot niya ang kanyang pinakamapang-akit na ngiti. Ang ngiting minsan ay naging dahilan kung bakit ibinigay ni Teresa ang kanyang buong tiwala. May dala siyang isang maliit na tasa ng tsaa, usok nito ay dahan-dahang pumapaakyat sa hangin. "Teresa, mahal ko, pasensya ka na sa inasal ko kanina. Masyado lang akong stressed sa kasal," malambing na sabi ni Adrian habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi, isang mahusay na pagganap na muntik nang mapaniwala si Teresa kung hindi lang niya alam ang katotohanan. "Uminom ka muna nito. Ipinagawa ko ito kay Yaya Luningning para kumalma ang sikmura mo. Para sa baby natin ito, Teresa." Tiningnan ni Teresa ang tasa. Naalala niya ang vial na ibinigay ni Alejandro. Naalala niya ang babala tungkol sa lason. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga daliri ni Adrian habang hawak ang tasa. Isang mandaragit na natatakot sa sarili niyang patibong. "Salamat, Adrian. Napakamaalalahanin mo talagang asawa mo," pabulong na sagot ni Teresa. Kinuha niya ang tasa, ang init nito ay tila ba nanunuya sa kanyang nanlalamig na mga kamay. "Ubusin mo yan, ha? I want you to look radiant on the altar. I love you, Teresa. You know I'd do anything for our family." Patuloy ni Adrian habang hinahaplos ang pisngi ni Teresa. Ang haplos na iyon ay tila gapang ng uod sa kanyang balat. Nagkunwari si Teresa na itatapat ang tasa sa kanyang mga labi, ngunit bigla siyang tumingin sa bintana. "Adrian, parang narinig ko ang boses ni Papa sa labas. Tingnan mo nga kung dumating na ang mga dokumentong hinihintay niya." Sa sandaling lumingon si Adrian at lumapit sa bintana, mabilis na ibinuhos ni Teresa ang tsaa sa isang nakatagong lalagyan sa loob ng kanyang malaking bouquet at pinalitan ito ng tubig mula sa kanyang sariling bote na dala. Ang lahat ay nangyari sa loob ng 3 segundo, isang bilis na tanging ang isang taong nakikipagpatintero sa kamatayan ang makakagawa. Nang lumingon muli si Adrian, nakita niyang iniinom na ni Teresa ang huling patak ng likido.
Isang madilim na kislap ng tagumpay ang dumaan sa mga mata ng lalaki. Good girl, ngayon magpahinga ka muna ng sandali. Susunduin kita kapag oras na, sabi ni Adrian sabay halik sa kanyang noo bago mabilis na lumabas ng silid. Ngunit hindi nagpahinga si Teresa. Makalipas ang ilang minuto dahan-dahan niyang naramdaman ang pagbigat ng kanyang mga talukap, hindi dahil sa tiyak kundi dahil sa matinding pagod ng kanyang kaluluwa. Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Adrian. I'd do anything for our family. Ang family na tinutukoy nito ay hindi siya at ang kanyang anak kundi ang kasakiman nila ni Isabella. Tumayo si Teresa at humarap sa salamin. Kinuha niya ang isang puting panyo at dahan-dahang pinahira ng kanyang labi. Isang matinding pait ang nanatili sa kanyang dila. Isang paalala na ang lalaking nangakong magpoprotekta sa kanya ay ang mismong lalaking gustong pumatay sa kanyang diwa. Bigla narinig niya ang boses ni Isabella sa labas ng pinto nakikipagbulungan kay Adrian. Sigurado ka bang gumana, Adrian, baka mamaya ay makapagsalita pa siya sa harap ng pari? Tanong ni Isabella, ang boses ay puno ng kaba at pananabik. Huwag kang mag-alala, Isabella. Inubos niya ang lahat. Sa oras na magsimula ang seremonya, magmumukha na siyang lito at wala sa sarili. Madali na nating maipapasok ang kwento na na-stroke siya o nawala sa bait dahil sa sobrang pressure. Ang yaman ng mga De Silva sa atin na yan bago lumubog ang araw. Sagot ni Adrian na sinundan ng isang mahinang tawa na tila ba galing sa kailaliman ng impyerno. Naramdaman ni Teresa ang panunuot ng galit sa bawat hibla ng kanyang puso. Ito na ang huling patak. Ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapakan ang kanyang pagkatao. Ang kanyang pagmamahal kay Adrian ay tuluyan ng namatay at sa libingan nito ay sumibol ang isang masidhing pagnanasa para sa katarungan. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa pinto, ang kanyang bawat hakbang ay tila ba isang tunog ng martilyo na nagtatatag ng kanyang sariling hatol. Binuksan niya ang kanyang bouquet at muling tiningnan ang camera at ang drive. Ang lahat ay handa na. Tumingin siya sa kanyang tiyan at bumulong ng napakahina, huwag kang matakot, anak. Ang nanay ang magiging kalasag mo, hinding-hindi ka magiging biktima ng kanilang kasamaan. Sa labas ang organo ng simbahan ay nagsimulang tumugtog ng isang maringal na musika. Ang pinto ng cathedral ay bumukas, naglalabas ng isang nakakasilaw na liwanag. Sa dulo ng pasilyo nakatayo si Adrian, naghihintay na may mapanlinlang na mukha ng isang anghel. Huminga ng malalim si Teresa. Sa bawat patak ng tsaa na itinapon niya, itinapon na rin niya ang kanyang takot. Ngayon ang tanging natitira ay ang lamig ng katarungang malapit ng sumabog. Kailan naging sandata ang pag-ibig para pumatay? At kailan naging sapat ang isang ina para pabagsakin ang isang imperyo ng kasinungalingan? Ang sagot ay magsisimula sa unang hakbang niya sa pasilyo ng simbahan. Bumukas ang dambuhalang pinto ng cathedral at kasabay nito ay ang pagpasok ng nakakasilaw na liwanag ng araw na tila ba gustong hubaran ang bawat lihim na itinatago sa loob ng gusali. Ang maringal na tunog ng organo ay pumailan lang, bawat nota ay mabigat at puno ng awtoridad na tila ba isang babala sa halip na isang pagdiriwang. Tumayo ang lahat ng mga bisita. Ang mga marites ng vegan ay sabay-sabay na lumingon, ang kanilang mga mata ay tila mga lens ng camera na sinusuri ang bawat hibla ng belo ni Teresa. Narinig ang mahihina nilang bulungan gaya ng huni ng mga kuliglig sa gabi, mabilis at mapanira. Tingnan mo ang kanyang mukha, parang wala sa sarili, sabi ng isa. Sabi ko sa inyo, hindi magtatagal ang kasalang ito, dagdag ng isa pa. Huminga ng malalim si Teresa. Sa ilalim ng kanyang gown, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng puot na pilit niyang ikinukulong. Bawat hakbang niya sa mahabang pulang alpombra ay tila ba isang paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Nararamdaman niya ang bigat ng kanyang belo na tila ba isang kadena na humihila sa kanya pabalik sa nakaraan. Sa dulo ng pasilyo nakatayo si Adrian. Mukha siyang perpekto sa kanyang barong, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa harap at may mababaw na ngiti sa kanyang mga labi. Sa tabi niya ay si Isabella, ang abay, na tila ba mas lalong nagniningning ang kagandahan dahil sa tagumpay ng kanyang kataksilan. Step by step, Teresa, just one foot in front of the other, bulong ni Teresa sa kanyang sarili. Ang kanyang tinig ay lunod sa tunog ng musika. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa mga bisita. Hinahanap niya ang isang pamilyar na mukha. Hinahanap niya si Alejandro, ngunit sa upuang dapat ay kinaroroonan nito walang tao.
Ang tanging naroon ay isang tumpok ng mga bulaklak na tila ba iniwan ng nagmamadali. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit wala siya rito? Nasaan ang kanyang kakampi? Biglang nag-vibrate ang maliit na gadget sa loob ng kanyang bouquet, isang maikling signal na nagpapahiwatig na ang link sa media server ay nawawala. Ang kanyang huling alas ay tila ba unti-unting naglalaho. No, hindi pwedeng ngayon. Ang kaisipang ito ay tila isang sigaw sa loob ng kanyang utak. Tumingin siya kay Adrian. Nakita niya ang isang mabilis na pagkindat ng lalaki kay Isabella. Isang maliit na senyas na tila ba nagsasabing, nasa atin ang lahat ng alas. Naramdaman ni Teresa ang paghigpit ng hangin sa loob ng cathedral. Ang bawat dekorasyong bulaklak sa gilid ng mga upuan ay tila ba nagiging mga saksi sa kanyang nalalapit na bitay. Ang bawat hakbang niya ay tila ba mas nagiging mabigat, habang ang distansya sa pagitan nila ni Adrian ay paikli ng paikli. Nang marating niya ang gitna ng pasilyo, narinig ang isang malakas at mabigat na tunog, ang pagsasara ng dambuhalang pinto ng cathedral. Ang tunog ng pagsara nito ay tila ba isang hatol. Wala nang atrasan. Wala nang takasan. Lumingon si Teresa sa kanyang likuran, ngunit wala na siyang nakitang liwanag mula sa labas. Tanging ang madilim na kahoy ng pinto ang nakatambad sa kanya. Sa loob ng cathedral ang katahimikan ay biglang lumalim kahit ang musika ng organo ay tila ba naging malungkot na himig ng isang lamay. Adrian? Sambit ni Teresa sa kanyang isipan habang nakatingin sa lalaking naghihintay sa kanya sa altar. Ang mukha ni Adrian ay unti-unting nagbago mula sa pagiging mapagmahal tungo sa isang anyo ng tagumpay na tila ba isang demonyong nakamit ang kanyang biktima. Nasaan si Alejandro? Bakit nawala ang signal? At sino ang nag-utos na isara ang pinto ng ganoon kaaga? Ang bawat hakbang ni Teresa ay nahindira patungo sa isang bagong buhay bilang asawa. Ito ay bawat hakbang patungo sa isang bitag na tila ba mas matalino pa kaysa sa kanya. Ang lamig ng cathedral ay nanuot sa kanyang buto at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Teresa na baka ang altar na ito ay hindi ang lugar ng kanyang paghihiganti, kundi ang lugar ng kanyang tuluyang pagkawasak. Teresa, paano mo nagawa ito sa akin? Akala ko ba ay mahal mo ako? Bakit mo pinaplano ang kamatayan ko sa likod ng aking likuran? Ang boses ni Adrian ay nanginginig puno ng isang acting na pang best actor, habang ang mga mata niya ay nakapako sa dambuhalang screen na nakababa sa gilid ng altar. Ang buong cathedral ay binalot ng isang nakakabinging katahimikan bago ito napalitan ng malalakas na bulungan na tila ba isang dagat na biglang nagwala. Dahan-dahang tumingala si Teresa, ang kanyang leeg ay tila ba gawa sa bakal sa sobrang bigat. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap nang makita ang imahe sa screen. Hindi iyon ang video ni Adrian at Isabella. Ang nakatambad sa lahat ay isang madilim at malabong kuha sa loob ng klinika ni Alejandro. Sa video makikita si Teresa na nag-aabot ng isang makapal na sobre ng pera kay Alejandro at ang audio na halatang pinagtagni-tagni at dinoktor ay malinaw na nagsasabi ng heto ang pera doktor. Siguraduhin mong mawawala si Adrian pagkatapos ng kasal. Gawin mong mukhang aksidente. Hindi iyan ang totoo, pabulong na sabi ni Teresa, ngunit ang kanyang boses ay tila ba nilamon ng ingay ng mga tao. Ang kanyang paningin ay nagdilim at ang bawat mukha sa paligid niya ay naging isang malabong anino ng panghuhusga. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo ako pinapakain ng mga vitamins na iyon, Teresa? Para unti-unti akong mamatay. Patuloy ni Adrian habang humahakbang paatras, na tila ba takot na takot sa kanyang sariling asawa. Si Isabella naman ay mabilis na lumapit kay Adrian, niyakap ito at humagulgol ng malakas. Kuya Adrian, sabi ko na sa iyo may kakaiba kay ate. Hindi ko akalain na aabot siya sa ganito. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Teresa ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya mula sa mataas na balkonahe ng katedral. Doon sa ilalim ng anino ng mga rebulto, nakatayo si Alejandro. Wala na ang kanyang puting coat. Suot niya ang isang itim na Amerikana na tila ba siya ang direktor ng trahedyang ito. Isang malamig at mapait na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Itinaas niya ang kanyang baso ng alak na tila ba nagpupugay sa pagkawasak ni Teresa. Ang kakampi na nagbigay sa kanya ng lakas ay siya palang lason na hihigit pa sa ibinigay ni Adrian.
Si Alejandro ang nagmaniobra sa lahat ang signal na nawala ang mga video na napalitan at ang bitag na ngayon ay nakasara na sa leeg ni Teresa. Walang hiyang babae ka mamatay tao manggaganso? Isang matinis na sigaw ang bumasag sa kanyang pandinig. Bago pa man makakilos si Teresa, isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagtapon ng kanyang ulo sa gilid, at ang kanyang belo ay bahagyang nahugot mula sa kanyang buhok. Si Doña Aurora ang nakatayo sa harap niya, ang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga daliri ay nakaturo ng diretso sa mukha ni Teresa. Wala kang utang na loob sa pamilyang tumanggap sa iyo. Ginamit mo ang pera ng mga De Silva para sa iyong kamunduhan at ngayon ay papatayin mo ang anak ko. Sigaw ng matanda na sinundan ng isa pang paghila sa bouquet ni Teresa, dahilan upang magkalat ang mga puting rosas sa sahig. Layas, hindi ka karapat-dapat sa harap ng Diyos. Baliw, isang baliw na De Silva. Naramdaman ni Teresa ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng kahinaan. Ito ay luha ng isang taong natusok ng libu-libong kutsilyo ng sabay-sabay. Tumingin siya sa kanyang paligid, ang mga bisitang dati ay yumuyukod sa kanya ay ngayon ay kumukuha ng video gamit ang kanilang mga phone, ang kanilang mga mukha ay puno ng pandidiri. Adrian, Isabella, Alejandro. Sambit niya sa kanyang isipan. Ang bawat pangalan ay tila ba isang tahi sa kanyang sariling kabaong. Ang dambuhalang pinto ng katedral ay nanatiling sarado. Ang amoy ng insenso ay naging amoy ng pagkabulok. Sa harap ng altar kung saan dapat ay magsisimula ang kanyang bagong buhay, si Teresa ay nakatayo, duguan ang pisngi, gulo ang buhok at mag-isa sa gitna ng mga lobong nag-aabang sa kanyang huling hininga. Naramdaman niya ang isang matinding sipa sa kanyang sinapupunan. Isang sipa na tila ba nagsasabing, "Nanay, huwag kang susuko." Tumingala muli si Teresa kay Alejandro sa itaas. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagmamakaawa. Ang lamig na nananalaytay sa kanyang dugo ay naging isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang pagtataksil. Kung ang lahat ay gustong maging kaaway, tatanggapin niya ang hamon. Ngunit paano kalalaban kung ang mismong katotohanan ay pinilipit na laban sa iyo? Paano ka babangon kung ang lahat ng kamay na dapat ay hahawak sa iyo ay ang mga kamay na tumulak sa iyo sa bangin? Ang katahimikan ni Teresa ay hindi tanda ng pagkatalo. Ito ay ang katahimikan bago ang isang pagsabog na wawasak sa buong vegan. Mula sa malamig na sahig ng katedral, dahan-dahang tumayo si Teresa. Ang bawat paggalaw ng kanyang katawan ay tila ba isang pag-iipon ng lahat ng natitirang lakas mula sa kanyang mga ninuno. Hindi siya yumuko, hindi siya humagulgol. Pinahiran niya ang dugo sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kanyang kamay, isang kilos na puno ng maringal na puot. Ang kanyang belo na kanina ay simbolo ng kanyang pagiging biktima ay hinablot niya at itinapon sa paanan ng altar na parang isang basahan. Tingnan niyo ako. Ang boses ni Teresa ay hindi malakas, ngunit umaling-awngaw ito sa bawat sulok ng katedral, mas matalim pa kaysa sa anumang sigaw. Tingnan niyo ang mukha ng babaeng tinawag ninyong baliw, dahil ito na ang huling pagkakataon na makikita ninyo akong mahina. Tumawa ng mapang-uyab si Adrian habang nakayakap pa rin sa kanya si Isabella. Teresa, stop this drama. Huli ka na sa camera. Everyone saw your true colors. Mas mabuting sumuko ka na bago pa dumating ang mga pulis. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Teresa. Tumingin siya ng diretso sa itaas kung saan naroon si Alejandro. Alam ni Teresa na ang pagtataksil ng doktor ay ang pinakamasakit, ngunit nakalimutan ni Alejandro ang isang bagay: ang isang De Silva ay hindi kailanman nagtitiwala ng buo sa isang tao lamang. Alejandro, akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro ng teknolohiya? Tanong ni Teresa. Mula sa loob ng kanyang bouquet, pinindot niya ang isang maliit na switch sa kanyang relo, isang independent link na hindi dumaan sa server ng katedral, kundi direktang konektado sa satellite feed ng pinakamalaking network sa bansa at sa kanyang verified social media account na may milyon-milyong followers. Biglang namatay ang ilaw sa dambuhalang screen sa loob ng simbahan. Pagkalipas ng ilang segundo, muli itong nagliwanag, ngunit sa pagkakataong ito hindi na malabo ang imahe. Ang video na lumabas ay kasing linaw ng kristal. Ito ang kuha sa loob ng silid ni Adrian noong nakaraang gabi. Makikita si Adrian na may hawak na hiringgilya habang kausap si Isabella. "Konting-konti na lang, Isabella.
Kapag naipakasal na tayo, unti-unti nating dodoblehin ang dosis ng arsenic sa pagkain niya. Mukhang aksidente, mukhang sakit. At ang bata, don't worry, hinding-hindi iyan mabubuhay. Isang kolektibong singhap ng sindak ang bumalot sa cathedral. Ang mga marites na kanina ay kumukutya kay Teresa, ay napanganga ang kanilang mga phone, ay tila ba nanigas sa kanilang mga kamay habang napapanood ang live na katotohanan. Hindi tumigil ang video doon. Sumunod ang isang audio recording ng boses ni Doña Aurora, malinaw at nakakapangilabot. Siguraduhin mong mapapapirma mo siya sa waiver, Adrian. Kailangan nating mabayaran ang mga utang ko sa kasino sa Macau bago tayo mabulgar. Namutla si Adrian. Ang kanyang tuhod ay nagsimulang manginig habang nakikita ang sarili niyang krimen na ibinabandera sa buong bansa. Si Isabela ay napabitaw sa pagkakayakap kay Adrian, ang kanyang mukha ay puno ng matinding takot. Hindi totoo iyan, AI-generated yan. Fake news. Sigaw ni Adrian, ngunit huli na ang lahat. Ang mga tao sa loob ng simbahan ay nagsimulang magbulungan, hindi na laban kay Teresa, kundi laban sa kanila. Lumingon si Teresa kay Alejandro sa balkonahe. Ang mukha ng doktor ay tila ba naging isang estatwa ng gulat. Ang lahat ng kanyang pagmamanipula ay nabura ng isang mas matalino at mas handang kalaban. "This is my wedding gift for you, Adrian. And for you, Isabela," sabi ni Teresa, habang hinahakbang ang bawat baitang ng altar pababa palayo sa lalaking nangako sa kanya ng kasinungalingan. Ang cathedral na ito ay hindi magiging lugar ng inyong tagumpay. Ito ang magiging lugar ng inyong kahihiyan. Sa labas ng simbahan, narinig ang malakas na wangwang ng mga sasakyan ng pulis. Ang dambuhalang pinto ng cathedral ay muling bumukas, ngunit hindi para sa mga bagong kasal, kundi para sa mga awtoridad na may dalang mga warrant of arrest. Teresa walked through the center aisle, her head held high. Noong dumaan siya sa tabi ni Doña Aurora, tumigil siya ng sandali. "Ang dangal ng mga De Silva ay hindi nabibili ng pera ninyo, Doña Aurora, at ang batang ito hinding-hindi niya dadalhin ang apelidong puno ng lason." Hinablot ni Teresa ang mahabang tren ng kanyang gown at sa isang mabilis na paghila, pinunit niya ang telang bumibigat sa kanyang paglakad. Naiwan ang isang bahagi ng puting tela sa sahig, tila babalat ng ahas na kanyang hinubad. Habang papalabas siya ng katedral, ang liwanag ng araw ay tila ba yumayakap sa kanya, binabasbasan ang kanyang bagong kalayaan. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, isang mabilis na anino ang humarang sa kanya sa pintuan. Isang lalaki na hindi niya inaasahang makikita muli ang nakatayo doon, may hawak na isang itim na folder, at ang mga mata ay puno ng isang babalang hindi pa tapos ang lahat. "Congratulations, Teresa. You won the battle," bulong ng lalaki. "But Alejandro is not just a doctor. He is a ghost you haven't fully killed yet." Napahinto si Teresa. Ang malamig na kaba ay muling bumalik sa kanyang puso. Sino ang lalaking ito? At ano ang itinatago pa ni Alejandro na kayang sumira sa kanyang bagong nahanap na kalayaan? Ang bawat hakbang ni Teresa palabas ng cathedral ay tila ba paghakbang sa gitna ng isang digmaan. Sa labas, ang tahimik at makasaysayang kalsada ng Vigan ay napuno ng mga asul at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis. Ang mga tao ay nagkakagulo, pilit na kumukuha ng litrato habang kinakaladkad ng mga awtoridad si Adrian at Isabela. "Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Wala kayong ebidensya, AI-generated lang ang lahat ng iyon." Ang sigaw ni Adrian ay parang asong nasasaktan, habang ang kanyang mukha na dati ay makinis at kagalang-galang ay punong-puno na ngayon ng pawis at dumi. Si Isabela naman ay tulala, ang kanyang pink gown ay punit na sa bandang balikat, habang pilit siyang isinasakay sa mobile ng pulis. Lumingon siya kay Teresa, ang mga mata niya ay wala ng bakas ng kapatid kundi puno ng purong kamandag. "Hinding-hindi kita mapapatawad. Teresa, isinusumpa ko mabubulok ka rin sa sarili mong impyerno." Hindi kumibo si Teresa. Nanatili siyang nakatayo sa tuktok ng mga hagdanan ng simbahan, ang kanyang punit na wedding gown ay nililipad ng hangin. Sa paningin ng lahat, siya ang nanalo. Siya ang bida sa teleseryeng naganap sa totoong buhay. Pero sa loob ng kanyang dibdib, may isang bahagi ng kanyang puso ang tuluyan ng naging abo. "Teresa." Isang tinig ang pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Si Luat Mateo, iyon ang taong inakala niyang tapat na kaibigan ng kanyang ama. Lumapit ito sa kanya hindi para bumati, kundi para maghatid ng isa pang masamang balita.
I'm sorry, Teresa. Pero hindi sapat ang pagkakahuli sa kanila para maligtas ang De Silva Estates. Adrian was clever. Bago ang kasal na isanla niya na ang lahat ng mga titulo sa ilalim ng power of attorney na pinirmahan mo kanina. You're technically bankrupt, Hija. Napangiti ng mapait si Teresa. Ang pera ay kikitain muli, Mateo. Pero ang dangal na tinangka nilang Yurakan, iyon ang hindi na maibabalik. Pero may isa pang problema. Dagdag ni Mateo ang kanyang boses ay bumaba ng bahagya. Alejandro, he's gone. Nawala siya na parang bula bago pa makapasok ang mga pulis sa balkonahe. And he took the original medical files with him. Teresa, the war isn't over. Hindi lang ang pera mo ang gusto niya. He wants to erase the De Silva name from history. Naramdaman ni Teresa ang biglang paglamig ng kanyang sikmura. Ang sanggol sa loob niya ay muling sumipa, tila ba nagbibigay ng babala. Ang tagumpay niya sa cathedral ay tila ba isang pampalubag loob lamang bago ang mas malaking unos. Lumingon siya sa lalaking nagbigay sa kanya ng folder kanina, si Lucas, ang dating kanang kamay ng kanyang ama na matagal nang nawala. Bakit ngayon mo lang ito ibinibigay sa akin, Lucas? Dahil ngayon ka lang naging handa na tanggapin ang katotohanan, Teresa. Seryosong sagot ni Lucas. Ang tatay mo, hindi siya ang santong kilala mo. Ang galit ni Alejandro ay may pinagmulan. At ang folder na iyan ang magtuturo sa iyo kung bakit kailangan mong tumakas sa vegan bago pa maging huli ang lahat. Binuksan ni Teresa ang folder ng bahagya. Ang unang pahinang nakita niya ay isang lumang dokumento ng isang aksidente sa medisina 20 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan ng biktima, ang ina ni Alejandro, at ang pumirma sa order para itago ang insidente, ang kanyang sariling ama. Ang cathedral sa kanyang likuran ay tila ba biglang naging isang dambuhalang multo na humihila sa kanya pababa. Ang hiya o dangal na ipinaglalaban niya ay binuo pala sa ibabaw ng mga kasinungalingan ng kanyang sariling dugo. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mamahaling kwintas at inabot ito kay Yaya Luningning na kanina pa umiiyak sa kanyang tabi. Yaya, ihanda mo ang mga gamit natin. Aalis tayo, ngayon din. Saan tayo pupunta, anak? Tanong ng matanda. Sa lugar kung saan walang nakakaalam ng pangalang De Silva, sagot ni Teresa habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Habang paalis ang kanilang sasakyan, muling tumingin si Teresa sa salamin. Sa dulo ng kalsada nakita niya ang malaking mansyon ng mga De Silva. At sa pinakamataas na balkonahe nito, isang maliit na kislap ng apoy ang lumitaw. Isang mabilis na pagliyab at ang mansyong naging simbolo ng kapangyarihan ng kanyang pamilya sa loob ng isang siglo ay nagsimulang lamunin ng apoy. Alejandro, bulong niya. Alam niyang ito ang mensahe ng doktor. Ang lahat ng nakaraan ay dapat maging abo. Huminga ng malalim si Teresa at hinawakan ang kanyang tiyan. Ang kalsada ng vegan ay unti-unting lumiliit sa kanyang paningin. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang mga mata ay hindi para sa nawalang yaman, kundi para sa isang buhay na inakala niyang totoo ngunit isa lang palang magandang pagpapanggap. Iwanan mo na ang lahat, Teresa. Ang tanging bitbit mo ngayon ay ang sakit na ikaw mismo ang pumili. Ang tinig na iyon sa loob ng isipan ni Teresa ay tila mas masakit pa kaysa sa hapdi ng sampal ni Doña Aurora. Habang mabilis na lumalayo ang kanilang sasakyan sa sentro ng vegan, nakatitig lang siya sa rearview mirror. Ang dating maringal na De Silva Mansion ay tila isang dambuhalang sulo na lumalamon sa kadiliman ng gabi. Ang usok nito ay humahalik sa ulap, isang maruming marka sa langit na nagbabadya ng pagtatapos ng isang dinastiya. Anak, huwag mo nang tingnan. Masasaktan ka lang, ba? Bulong ni Yaya Luningning habang mahigpit na hinahawakan ang malamig na kamay ni Teresa. Ang matanda ay kanina patahimik na umiiyak, ang kanyang bawat hikbi ay tila ba isang dasal para sa kaligtasan ng alagang itinuring na niyang sariling dugo. Hindi ko lang tinitingnan ang apoy, Yaya. Pinapanood ko kung paano maging abo ang lahat ng kasinungalingan ni Papa, sagot ni Teresa. Ang kanyang boses ay tuyo, walang emosyon, parang lupang bitak-bitak sa tindi ng tagtuyot. Ang dangal na ipinaglaban ko, ang hiya na akala ko ay kayamanan natin, yun pala ang mitya ng lahat ng ito. Dumaan ang sasakyan sa mga baku-bakong kalsada palabas ng probinsya. Ang bawat pagtalbog ng gulong ay tila ba isang pagpukpok sa kanyang sinapupunan. Bigla naramdaman ni Teresa ang isang matalim at gumagapang na sakit mula sa kanyang puson hanggang sa kanyang likuran. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ng upuan, ang kanyang mga kuko ay tila ba gustong bumaon
sa balat ng sasakyan. Teresa, anong nangyayari? Namumutla ka? Ang boses ni Yaya Luningning ay puno ng sindak. Wala ito, Yaya. Stress lang ito. Kailangan nating makarating sa pier bago mag-umaga. Pilit na sabi ni Teresa, kahit na ang bawat salita ay binabayaran niya ng matinding paghihirap. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo kahit na malakas ang aircon ng sasakyan. Sa loob ng folder na ibinigay ni Lucas, may isang maliit na susi at isang address sa Siargao. Isang maliit na lupang binili ng kanyang ina bago ito namatay, isang ari-arian na hindi alam ni Adrian at hindi kailanman naisama sa mga dokumento ng kumpanya. Iyon ang tanging ligtas na lugar na natitira sa kanya. Ngunit ang biyahe patungo roon ay tila ba isang walang katapusang paglalakbay sa ilalim ng dagat ng kawalan. Bakit kailangang mangyari ito, Lord? Napakabuti ni Teresa, hikbi ni Yaya Luningning habang hinihimas ang likod ng kanyang alaga. Huwag mong sisihin ang Diyos, Yaya. Ito ang halaga ng pagiging isang De Silva. Utang na loob ni Papa na kailangang bayaran ng aking henerasyon, ani Teresa. Pilit niyang ipinikit ang kanyang mga mata upang itago ang nagbabadyang luha. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, nakikita pa rin niya ang mukha ni Alejandro, ang malamig na ngiti nito, habang hawak ang mitya ng apoy. Hindi lang si Adrian ang nagnakaw sa kanya. Ninakawan din siya ni Alejandro ng kanyang nakaraan ng kanyang pagkatao, at ngayon tila ba pati ang kanyang kinabukasan ay nanganganib. Nang marating nila ang daungan, ang amoy ng dagat, ay sumalubong sa kanila isang amoy na malaya, ngunit puno ng panganib. Inalalayan ni Lucas at ni Yaya Luningning si Teresa palabas ng sasakyan. Ang bawat hakbang niya patungo sa maliit na barkong magdadala sa kanila sa Surigao ay tila ba isang hakbang sa ibabaw ng mga bubog. Teresa, sigurado ka bang kaya mo? Tanong ni Lucas, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Maaari tayong huminto sa pinakamalapit na ospital. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin na itatawid ang dagat na ito. Kapag nalaman ni Alejandro na buhay pa ako, hinding-hindi niya ako tatantanan. Matigas na sagot ni Teresa, kahit na ang kanyang mga binti ay tila ba gawa na sa jelly. Sumakay sila sa barko. Habang dahan-dahang gumagalaw ang sasakyang pandagat palayo, sa pampang tiningnan ni Teresa ang abot tanaw. Ang liwanag ng apoy mula sa vegan ay hindi na makita, ngunit ang init nito ay tila ba nakatatak pa rin sa kanyang balat. Bigla isang mas matinding kirot ang gumuhit sa kanyang katawan. Isang pakiramdam na tila ba may humihila sa kanyang loob pababa. Napasandal si Teresa sa gilid ng barko, ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang malagkit na likido na dumadaloy sa kanyang hita. Yaya! Pabulong na tawag ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Ang baby, Yaya, tulungan mo ako. Ang dilim ng gabi sa gitna ng dagat ay tila ba mas lalong kumapal. Ang tunog ng mga alon na humahampas sa barko ay tila ba isang malungkot na awit ng pamamaalam. Sa gitna ng kawalan, habang malayo sa anumang tulong, nahaharap si Teresa sa pinakamalaking takot ng isang ina. Naisuko na niya ang kanyang yaman. Naisuko na niya ang kanyang pangalan. Ngunit hindi niya kayang isuko ang tanging buhay na natitira sa kanya. Lord, huwag po ito. Huwag ang anak ko. Ang huling dasal ni Teresa bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang paningin, habang ang barko ay patuloy na lumalayag sa gitna ng unos. Makaligtas kaya ang sanggol sa gitna ng dagat? O ito na ang huling hagupit ng tadhana sa huling De Silva? Buhay ka pa, Teresa. Buhay pa ang anak mo. Iyon lang ang mahalaga ngayon. Ang boses ni Yaya Luningning ang unang bumasag sa mahabang katahimikan na bumabalot sa kamalayan ni Teresa. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, hindi ang malalamig na pader ng cathedral o ang naglalagablab na mansyon ang tumambad sa kanya. Sa halip, sinalubong siya ng liwanag ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga sawali ng isang maliit na kubo. Ang amoy ng dagat, maalat, sariwa at malaya, ay nanuot sa kanyang mga lungga ng ilong, tila ba naghuhugas sa lason ng nakaraan. Dahan-dahang itinaas ni Teresa ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang isang mahina, ngunit sigurado na sipa mula sa loob. Isang luha ng pasasalamat ang gumulong sa kanyang pisngi. Salamat, Lord! Salamat, pabulong niyang sambit. Ang kanyang boses ay paus, tila ba galing sa kailaliman ng isang mahabang panaginip. Huminahon ka, anak! Nasa Siargao na tayo? Ani Yaya Luningning habang inilalapit ang isang tasang mainit na sabaw.
3 araw kang tulog. Akala ko ay tuluyan ka ng kinuha sa akin ng dagat. Mabuti na lang at may isang mangingisdang nakakita sa atin sa pantalan at tinulungan tayong makarating sa kubong ito na iniwan ng iyong ina. Tumingin si Teresa sa labas ng bintana. Ang mga dahon ng niyog ay dahan-dahang sumasayaw sa ihip ng hangin at ang tunog ng mga alon na humahampas sa pampang ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa kanyang mga takot. Wala rito ang mga marites ng vegan. Wala rito ang mapanghusgang mga mata ng lipunan. Dito siya ay hindi isang De Silva. Siya ay isa lamang babaeng naghahanap ng kapayapaan. Yaya ang folder na dala ni Lucas. Tanong ni Teresa nang maalala ang madilim na lihim ng kanyang ama. Naitago ko, Teresa, pero huwag mo muna iyong isipin. Magpalakas ka muna ang sagot ng matanda. Sa mga sumunod na araw, natutunan ni Teresa ang mamuhay sa payak na paraan. Ang kanyang mga kamay na dati ay puro mamahaling alahas lamang, ang hawak ngayon ay natutong humawak ng tuyong kahoy para sa pagsisindi ng apoy at paglalaba sa batis. Ang bawat hapdi ng kanyang mga palad ay tila ba nagpapaalala sa kanya na siya ay buhay pa. Ang paghihirap ng katawan ay naging gamot sa sugat ng kanyang kaluluwa. Isang hapon habang nakaupo si Teresa sa buhanginan at pinapanood ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang isang kakaibang presensya sa kanyang likuran. Hindi ito ang mabibigat na yabag ni Adrian o ang nakakatakot na presensya ni Alejandro. Ito ay isang magaan, ngunit matatag na hakbang sa buhangin. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking may mahabang buhok na nakatali balat na sunog sa araw at mga matang tila kasing lalim ng karagatan. Nakasuot ito ng simpleng puting sando at pantalon na pangingisda. May dala itong basket ng mga sariwang huli. Masyadong malalim ang iniisip mo, miss. Baka malunod ka sa sarili mong hininga, ani ng lalaki. Ang kanyang boses ay malalim, may halong garalgal na tila ba sanay sa pakikipag-usap sa hangin at talon. Sino ka? Tanong ni Teresa. Ang kanyang depensa ay muling tumaas. Ako si Gabriel. Ako ang mangingisdang humila sa inyo sa pantalan noong gabi ng bagyo. Sagot nito sabay lapag ng basket sa tabi ni Teresa. Huwag kang matakot. Hindi ako taga-vegan. Wala akong pakialam kung sino ka man bago ka napadpad dito. Tinitigan ni Teresa ang lalaki. May kung anong pamilyar sa mga mata nito, isang lungkot na katulad ng sa kanya. Bakit mo kami tinulungan? Dahil ang dagat ay nagbibigay ng pangalawang pagkakataon, pero tao ang kailangang sumalo nito, makahulugang sagot ni Gabriel. Kinuha niya ang isang pirasong isda at inabot kay Teresa. Kumain ka, kailangan ng anak mo ng lakas. Ang galit ay hindi nakakabusog. Naglakad pa alis si Gabriel nang hindi na naghintay ng pasasalamat. Naiwang nakatingin si Teresa sa kanyang likuran. Sino ba talaga ang lalaking ito? At bakit tila ba alam nito ang bigat na kanyang dinadala? Nang gabi ring iyon, habang nag-aayos ng mga gamit si Yaya Luningning, isang lumang piraso ng papel ang nahulog mula sa folder ng kanyang ama. Pinulot ito ni Teresa at binasa. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Ito ay isang litrato ng kanyang ina noong kabataan nito nakatayo sa dalampasigan ng Siargao. At sa likod ng kanyang ina, may isang lalaking nakayakap sa baywang nito, isang lalaking kamukhang kamukha ni Gabriel. Napatingin si Teresa sa pinto ng kanilang kubo. Ang misteryo ng kanyang pagkatao at ang mga kasalanan ng kanyang ama ay tila ba sumunod sa kanya hanggang sa dulo ng daigdig. Cliffhanger, sino ba talaga si Gabriel sa buhay ng kanyang ina? At ang kanyang pagdating ba ay isang pagpapala o isa pang bahagi ng sumpa ng mga De Silva na hindi niya matatakasan? Hindi ka matatakasan ng dugong na nananalaytay sa iyong mga ugat, Teresa. Kahit sa dulo ng daigdig, ang anino ng iyong ama ay laging nakabuntot sa iyo. Ang mga salitang ito, mula sa sulat na natagpuan ni Teresa sa loob ng folder, ay tila ba naging isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang lalamunan. Habang ang hapon sa Siargao ay unti-unting nagiging kulay ube, nakatitig siya sa lumang litrato ni Gabriel o ng lalaking kamukha nito kasama ang kanyang ina. Ang katahimikan ng isla na kanina ay nagbibigay ng payapa, ngayon ay tila ba nagtatago ng mga bulong ng paghihiganti. Nakatayo si Teresa sa dalampasigan, ang kanyang mga paa ay dahan-dahang nilalamon ng basang buhangin sa bawat paghampas ng alon. Hawak niya ang litrato ng may panginginig. Ang alaala ng kanyang ina ay palaging malinis at puno ng liwanag, ngunit ang imaheng ito ay nagbubukas ng isang madilim na pinto
na matagal nang ipinid ng kanyang ama. Sino ka ba talaga, Gabriel Palpcon? Pabulong niyang tanong sa hangin. Huwag mong hanapin ang sagot sa isang papel na kupas na Teresa, masasaktan ka lang. Mabilis na lumingon si Teresa at nakita si Gabriel na nakasandal sa isang puno ng niyog ilang metro lang ang layo sa kanya. Ang sikat ng papalubog na araw ay nagbibigay ng mahabang anino sa kanyang mukha dahilan upang magmukha siyang isang misteryosong nilalang mula sa nakaraan. Wala na ang basket ng isda. Sa halip may hawak siyang isang lumang kwintas na pilak ang kapares ng suot ni Teresa na bigay ng kanyang ina. Ang lalaking iyan sa litrato, siya ang tatay ko, hindi ba? Diretsahang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay matatag kahit na ang kanyang puso ay tila ba sasabog na sa kaba. Humakbang si Gabriel ng malapit. Ang bawat yabag niya sa buhangin ay tila ba tunog ng orasan na bumibilang ng mga huling sandali ng katahimikan. Siya si Mateo, ang lalaking minahal ng iyong ina bago siya ipinilit ikasal sa iyong ama para sa kapangyarihan. At ang lalaking iyon, siya rin ang dahilan kung bakit namatay ang aking pamilya. Napaatras si Teresa. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ama mo, ang dakilang De Silva, ay hindi lang nagnakaw ng kumpanya. Nagnakaw din siya ng buhay. Ang boses ni Gabriel ay naging malamig kasing lamig ng tubig sa ilalim ng kailaliman ng dagat. Noong nalaman niya ang tungkol sa lihim na relasyon ng iyong ina, ipinalubog niya ang bangka ni Mateo. Akala ng lahat ay aksidente. Pero may isang nakaligtas. Ang aking ina, ang babaeng dinala ang lahat ng galit at pait, hanggang sa kanyang huling hininga. Naramdaman ni Teresa ang panalambot ng kanyang mga tuhod. Ang katotohanang ito ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng sampal ni Doña Aurora. Ang kanyang buong buhay ay itinayo sa ibabaw ng mga bangkay ng mga taong nagmahalan. At si Alejandro, ang tanong ni Teresa, ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Anong kinalaman niya rito? Tumingin si Gabriel ng diretso sa mga mata ni Teresa, at doon ay nakita ni Teresa ang isang pamilyar na kislap ng puot. Si Alejandro ay kapatid ko sa ina. Kami ang mga anak na naiwan ng trahedyang iyon. Ngunit magkaiba kami ng landas. Siya ay pinili ang maging lason para sirain ka habang ako. Tumigil si Gabriel at tumingin sa tiyan ni Teresa. Ako ay pinili ang maghintay. Maghintay hanggang sa dalhin ka ng tadhana dito sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Bigla ang katahimikan ng gabi ay binalot ng isang hindi pamilyar na tunog. Mula sa madilim na bahagi ng dagat, isang mabilis na speedboat ang papalapit sa pampang. Ang tunog ng makina nito ay tila ba ungol ng isang gutom na hayop. Mabilis na hinawakan ni Gabriel ang braso ni Teresa. Kailangan nating umalis, nahanap ka na niya. Sino si Adrian? Tanong ni Teresa. Ang takot ay muling bumabalot sa kanya. Hindi, mas malala pa kay Adrian. Sagot ni Gabriel habang hinihila si Teresa patungo sa madilim na bahagi ng kagubatan ng mga niyog. Si Alejandro ay hindi lang pumunta rito para sa yaman. Pumunta siya rito para tapusin ang huling De Silva. Habang tumatakbo sila, narinig ni Teresa ang isang pamilyar na boses mula sa isang megaphone na nanggagaling sa direksyon ng dagat. Ang boses na iyon ay malumanay profesional, ngunit puno ng nakamamatay na pangako. Teresa, huwag ka nang magtago. Alam kong kasama mo ang ating kapatid. Ibigay mo sa akin ang dokumento at baka hayaan ko pang mabuhay ang batang iyan. Huwag mong tularan ang iyong ama, Teresa. Huwag kang maging makasarili. Napatigil si Teresa. Ang bawat salita ni Alejandro ay tila ba isang karayom na tumutusok sa kanyang konsensya. Lumingon siya kay Gabriel, ang lalaking inakala niyang tagapagligtas. Ngunit ngayon ay isa palang bahagi ng madilim niyang nakaraan. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Tanong ni Teresa, habang ang mga luha ay nagsimulang pumatak sa kanyang pisngi. Pareho kayong galit sa akin. Pareho ninyong gustong mabura ang pamilya ko. Dahil ako ang tanging may alam kung paano ka ililigtas mula sa sarili mong kapatid, Teresa. Sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ngayon pumili ka, ang mamatay sa kamay ng isang doktor na baliw sa paghihiganti o ang sumama sa isang mangingisda na gustong itama ang mali ng kahapon. Cliffhanger. Abang ang mga ilaw mula sa speedboat ay nagsisimulang mag-scan sa dalampasigan. Kailangang magdesisyon ni Teresa. Sino ang tunay na kaaway at sino ang tunay na kakampi? At sa gitna ng takbuhang ito, ang kanyang sinapupunan
ay muling nagparamdam ng isang matinding kirot isang babala na ang panganib ay hindi lang nasa labas, kundi nasa loob din niya. Teresa, huwag kang gumalaw. Isang maling hakbang at sisiguraduhin kong hindi nasisikat ang araw para sa inyong dalawa. Ang boses na iyon ay hindi kay Alejandro. Ito ay gasgas puno ng desperasyon at nagmula sa likuran ng isang malaking puno ng niyog. Nanigas si Teresa. Ang pamilyar na amoy ng mamahaling sigarilyo na humahalo sa amoy ng pawis ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang isang anino na may hawak na matalim na bagay na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Si Adrian. Hindi siya nakasuot ng plansadong barong. Ang kanyang mukha ay puno ng galos, ang mga mata ay malalim at tila ba nawala na sa katinuan. Nakatakas siya. Marahil ay ginamit niya ang huling pera ng mga Ellison para bayaran ang kanyang laya at ngayon ay narito siya para kunin ang huling alas na inaakala niyang magliligtas sa kanya ang anak ni Teresa. Adrian, paano mo nahanap ang lugar na ito? Pabulong na tanong ni Teresa habang ang kanyang mga kamay ay protektadong nakayakap sa kanyang tiyan. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay tila ba naglaho na palitan ng purong adrenaline. Hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ibigay mo sa akin ang folder na iyan. Sigaw ni Adrian habang humahakbang ng pasuray-suray. Ginamit ako ni Alejandro, niloko niya ako. Sabi niya ay tutulungan niya akong makuha ang De Silva Estates, pero balak niya pala akong itapon sa kulungan para siya ang makinabang sa lahat. Sa di kalayuan, ang liwanag mula sa speedboat ni Alejandro ay unti-unti nang lumalapit sa pampang. Ang bawat pag-ikot ng makina nito ay tila ba tunog ng isang dambuhalang orasan. Naiipit si Teresa sa pagitan ng dalawang halimaw, ang isang lalaking baliw sa kasakiman at ang isa namang bulag sa paghihiganti. Mabilis na humarang si Gabriel sa harap ni Teresa. Umalis ka na rito, Adrian. Wala ka nang makukuha sa kanya. Tapos na ang laro mo. Tabi manggingisda, wala kang alam sa usapang ito. Biglang dinaluhong ni Adrian si Gabriel. Narinig ang tunog ng pagbagsak ng mga katawan sa buhanginan, ang pagbubuno ng dalawang lalaking tila ba mga asong nag-aagawan sa isang buto. Naramdaman ni Teresa ang paghigpit ng kanyang tiyan. Isang matinding sipa mula sa loob ang nagpaalala sa kanya na hindi na siya pwedeng maging manonood lamang. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isang malaking tipak ng bato sa tabi ng kanyang paanan. Dahan-dahan niyang kinuha ang bato. Ang kanyang mga daliri ay nabaon sa magaspang na bahagi nito. Noong sandaling iyon, ang imahe ni Teresa bilang isang mahinhin na tagapagmana ng De Silva ay tuluyan ng namatay. Ang tanging natira ay isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Teresa, takbo, sigaw ni Gabriel habang pilit na pinipigilan ang kamay ni Adrian na may hawak na kutsilyo. Ngunit hindi tumakbo si Teresa. Sa halip lumapit siya. Sa bawat hakbang niya, ang bawat kasinungalingan ni Adrian, ang bawat gabing iniyakan niya ang lalaking ito at ang bawat banta sa kanyang sanggol ay bumalik sa kanyang alaala. Ito ang para sa lahat ng sakit na ibinigay mo, Adrian. Sigaw ni Teresa. Buong lakas niyang ihinampas ang bato sa kamay ni Adrian na may hawak na kutsilyo. Narinig ang tunog ng pagkabali ng buto na sinundan ng isang matinis na tili ng sakit mula sa lalaki. Nabitiwan ni Adrian ang kutsilyo at napaluhod sa buhanginan habang hawak ang kanyang duguan at durog na kamay. Hingal na hingal si Teresa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang damit ay puno ng putik, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang lakas. Tumingin siya ng diretso kay Adrian na ngayon ay wala ng silbi at umiiyak sa sakit. Hinding-hindi mo na muling hahawakan ang anak ko. Hinding-hindi mo na muling makukuha ang kahit anong sentimo mula sa akin. Ang boses ni Teresa ay malamig, puno ng awtoridad, nahihigit pa sa anumang titulo. Ngunit ang kanilang sandali ng tagumpay ay naputol nang biglang tumahimik ang paligid. Ang speedboat ni Alejandro ay nakarating na sa pampang. Dahan-dahang bumukas ang pinto nito at lumabas si Alejandro, may hawak na isang itim na payong, kahit na walang ulan, at isang baril na nakatutok ng diretso sa kanila. Bravo, Teresa! I didn't know you had that in you, ani Alejandro habang naglalakad ng dahan-dahan sa buhangin. Ang kanyang boses ay tila ba kumpas ng isang konduktor ng isang madilim na simponya. Pero ang pagpapatumba sa isang asong gaya ni Adrian ay hindi sapat. Ang kailangan kong bayad ay ang dugong nananalaytay sa batang iyan. Itinaas ni Alejandro ang baril at itinutok sa tiyan ni Teresa. Ang huling De Silva ay dapat mawala ngayong gabi.
para sa katahimikan ng aking ina. Naramdaman ni Teresa ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Ngunit sa gitna ng panganib hindi siya napaatras. Humakbang siya nang pasulong inilantad ang kanyang dibdib sa tapat ng baril. Kung gusto mong itama ang mali ng tatay ko, Alejandro, ako ang patayin mo, huwag ang anak ko. Pabulong na sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo at determinasyon. Siya ay walang kasalanan. Siya ay hindi isang De Silva sa puso. Siya ay akin. Isang mabilis na paggalaw ang nangyari. Sinunggaban ni Gabriel ang baril ni Alejandro. Isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong isla na naging sanhi ng paglipad ng mga ibon mula sa mga puno ng niyog. Cliffhanger, sino ang tinamaan ng bala? Si Gabriel ba na sumalo nito para kay Teresa? O si Alejandro na nakipagbuno sa kanyang sariling kapatid? Habang ang usok mula sa baril ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng dagat. Bumagsak si Teresa sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napuno ng isang mainit at pulang likido. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril sa buong dalampasigan, tila ba binasag nito ang katahimikan ng gabi at ang lahat ng pangarap ng mga taong naroroon. Sa gitna ng usok, dahan-dahang bumagsak ang baril sa buhanginan. Nanlaki ang mga mata ni Teresa habang nakatingin sa dalawang lalaking nagbubuno. Gabriel, ang sigaw ni Teresa, ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Dumanak ang pula sa balikat ni Gabriel, ngunit hindi siya bumitaw. Mahigpit niyang niyakap ang kanyang kapatid. Ang kanyang mga kamay ay nakakulong sa braso ni Alejandro na tila ba isang kadenang gawa sa pagmamahal at sakit. Ang dugo ay dahan-dahang kumakalat sa puting buhangin kasing kulay ng dapit hapong nagdaan. Tama na, Alejandro. Tama na. Pabulong na sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Huwag mong hayaang lamunin ng dilim ang natitira nating pagkatao. Hindi ito ang gusto ni nanay. Wala kang alam. Wala kang alam sa hirap na dinanas ko para lang makarating dito. Sigaw ni Alejandro, ngunit ang kanyang baril ay wala na sa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay nabasag, ang maskara ng pagiging malamig na doktor ay natunaw at ang tanging natira ay ang isang batang lalaking nungulila at naghahanap ng katarungan sa maling paraan. Dahan-dahang tumayo si Teresa. Kahit na masakit ang kanyang katawan, lumapit siya sa dalawang magkapatid. Inilabas niya ang lumang diary mula sa folder ni Lucas, ang diary ng kanyang ina na matagal nang itinago ng kanyang ama. Basahin mo ito, Alejandro. Sabi ni Teresa, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may awtoridad. Basahin mo ang huling sulat ng nanay niyo bago siya pumanaw. Hindi galit ang iniwan niya sa amin. Hindi paghihiganti ang hinihingi niya. Nanginginig ang mga daliri ni Alejandro habang kinukuha ang lumang papel. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nabasa niya ang sulat kamay ng kanyang ina. Mateo, kung mababasa mo ito, sana ay mapatawad mo ang pamilya De Silva. Ang pag-ibig natin ay hindi nagtagumpay sa mundong ito, pero ayaw kong mabuhay ang ating mga anak sa ilalim ng anino ng puot. Hayaan mo silang maging malaya. Hayaan mo silang maging masaya. Napaluhod si Alejandro sa buhanginan. Ang diary ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang lahat ng kanyang binuong plano, ang lahat ng taon ng pag-aaral at pagpapanggap para lang makalapit sa mga De Silva ay gumuho sa harap ng ilang linya ng pagsusumamo para sa kapayapaan. Patawad, nanay, patawad. Hikbi ni Alejandro, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Sa di kalayuan narinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa buhangin. Dumating na si Lucas kasama ang mga lokal na pulis ng Siargao. Mabilis nilang pinalibutan ang lugar. Nakita nila si Adrian na namimilipit pa rin sa sakit sa gilid. Ang kanyang durog na kamay ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Adrian Elizon, you are under arrest for attempted murder and fraud, mariing sabi ng opisyal, habang nilalagyan ng posas ang lalaking minsan ay nangarap na maging hari ng vegan. At Dr. Alejandro, kailangan mo ring sumama sa amin para sa investigasyon. Tumingin si Adrian kay Teresa. Ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Teresa, please, I did it for us. Para sa kinabukasan natin. Wala nang tayo, Adrian. Mula nang tangkain mong saktan ng anak ko, pinatay mo na ang huling bakas ng pagmamahal ko sa iyo, sagot ni Teresa habang nakatitig ng diretso sa lalaki. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, pero laging dumarating. Mabulok ka sa kulungang ikaw mismo ang gumawa. Habang isinasakay ang mga suspek sa mga sasakyan, lumapit si Teresa kay Gabriel. Ang lalaki ay ginagamot na ng mga medic, ang kanyang balikat ay bendahe na.
Salamat, Gabriel. Ibinuwis mo ang buhay mo para sa amin. Pabulong na sabi ni Teresa, sabay hawak sa kamay ng mangingisda. Isang mahinang pisil ang isinagot ni Gabriel, isang senyas ng pag-asa na hindi niya kailangang maging mag-isa. Ngunit sa sandaling ang katahimikan ay tila ba nagbabalik na sa isla, isang matalim na sakit ang muling gumuhit sa sinapupunan ni Teresa. Napakapit siya ng mahigpit sa braso ni Gabriel, ang kanyang mukha ay namutla at ang kanyang hininga ay naging mabilis. Teresa, anong nangyayari? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng sindak. Yaya, Lucas, ang baby? Hikbi ni Teresa. Nararamdaman ko na siya. Hindi pa ito ang oras pero kailangan ko ng manganak. Nagtakbuhan ang mga tao sa paligid niya. Ang amoy ng dagat ay napalitan ng kaba. Ang liwanag ng buwan ay tila ba naging isang spotlight sa huling pagsubok na kailangang lampasan ni Teresa. Cliffhanger, sa gitna ng isang liblib na isla malayo sa mga modernong ospital ng Maynila, lalabas na ang bunga ng lahat ng paghihirap ni Teresa. Makakayanan ba ng kanyang mahinang katawan ang hirap ng panganganak? O ang sanggol na ito, ang magiging huling sakripisyo sa madilim na kasaysayan ng mga De Silva? Lumipas ang 2 taon at ang simoy ng dagat sa Siargao ay nananatiling kasing tamis ng isang matamis na alaala. Sa dalampasigan kung saan ang mga alon ay tila dahan-dahang humahalik sa mapuputing buhangin, isang munting bata, ang tumatakbo ang kanyang tawa, ay kasing linaw ng kristal at kasing sigla ng umaga. Pag-asa, huwag kang masyadong lumayo sa tubig, anak. Ang sigaw ni Teresa ay hindi na puno ng pait o takot kundi ng purong kagalakan. Nakatayo si Teresa sa tapat ng kanyang maliit na homestay na gawa sa kawayan at lokal na kahoy. Wala na siyang suot na mamahaling perlas o brilyante. Ang kanyang balat ay bahagyang nasunog na ng araw at ang kanyang buhok ay malayang sumasayaw sa hangin. Simple lamang ang kanyang suot na puting damit, ngunit sa kanyang mga mata ay mababanaag ang isang uri ng ningning na hindi kailanman kayang bilhin ng yaman ng mga De Silva. Lumapit sa kanya si Yaya Luningning na ngayon ay masigla pa rin at nakangiti habang may dalang merienda para sa bata. Teresa, may dumating na balita mula sa Maynila. Ang hatol kay Adrian at Isabella ay pinal na. Habang buhay silang mananatili sa likod ng mga rehas. Sabi ni Lucas, wala nang natira sa kanilang yaman. Ang lahat ay naubos sa mga abogado at sa mga utang na hindi na mababayaran. Huminga ng malalim si Teresa. Sa loob ng 2 taon, natutunan niyang bitawan ang bawat bigat na dala ng kanyang nakaraan. Sana ay makahanap sila ng kapayapaan sa loob ng selda, Yaya. Ang kanilang bilangguan ay hindi ang pader ng kulungan, kundi ang sarili nilang kasakiman. Isang anino ang lumitaw mula sa gilid ng kubo. Si Gabriel bitbit ang mga sariwang niyog. Tumigil siya sa tabi ni Teresa at pinanood din ang bata. Sa nakalipas na panahon, si Gabriel ang naging tahimik na sandigan ni Teresa, hindi bilang isang bagong asawa, kundi bilang isang kaibigan, isang tagapagtanggol, at isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging pagmamay-ari, kundi pagsuporta. May balita rin tungkol kay Alejandro. Dagdag ni Gabriel, ang kanyang boses ay mahinahon. Nagpapadala siya ng tulong sa mga orphanage sa Mindanao. Sabi niya gusto niyang gamitin ang kanyang kaalaman sa medisina para sa mga taong talagang nangangailangan. Humihingi siya ng patawad sa atin, Teresa. Tumango si Teresa. Ang patawad ay hindi ibinibigay dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang puso nating maging malaya. Pinatawad ko na sila matagal na, Gabriel. Kasama ng pagkawala ng pangalang De Silva, nawala na rin ang bawat galit na itinanim nila sa akin. Binuhat ni Teresa ang kanyang anak na si Pag-asa nang lumapit ito sa kanya. Ang bata ay may mga mata ng kanyang ina, matapang at mapagmahal. Sa huling pagkakataon, tiningnan ni Teresa ang abot tanaw. Ang katanungan kung nahanap na ba niya ang binyan kapayapaan ay nasagot na ng bawat tibok ng puso ng kanyang anak. Ang hiya o dangal na dati ay kasing bigat ng dambuhalang bato ay napalitan na ng tunay na karangalan, ang karangalan ng isang babaeng nagawang bumangon mula sa sarili niyang abo. Ang trahedya ng vegan ay naging isang malayo at malabong kabanata na lamang sa isang makapal na aklat ng kanyang buhay. Dito sa Siargao, sa ilalim ng init ng araw at sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya, natagpuan ni Teresa ang kanyang tunay na tahanan. Ang buhay ay hindi tungkol sa kung gaano kayaman o kung gaano kalakas ang iyong pangalan. Ito ay tungkol sa kung gaano karaming beses kang handang magmahal muli
pagkatapos mong madurog. At sa bawat paghampas ng alon ng dagat, ay tila bumubulong ng isang walang katapusang pasasalamat. Ang gabi ay tapos na, ang liwanag ay narito na. Ang liwanag ng umaga sa Siargao ay tila isang banayad na haplos sa ating mga puso, tanda na ang bawat unos ay may dulo, at ang bawat dilim ay may kasunod na liwanag. Kasabay ng paghampas ng mga alon tuluyan, nang naanod ang mga sakit ng nakaraan, at ang tanging natira ay ang pag-asa sa mga mata ng isang ina. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at pakikinig sa mahaba at makulay na paglalakbay ni Teresa. Habang binubuo ko ang bahaging iyon sa Katedral ng Vigan, kung saan pinunit ni Teresa ang kanyang belo sa harap ng lahat, hindi ko napigilang mapaluha. Ramdam na ramdam ko ang bigat ng bawat hiblang telang iyon na tila ba sumisimbolo sa mga tao ng pagtitiis na sa wakas ay winakasan niya. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katha. Ito ay inspirasyon mula sa mga tunay na boses ng kababaihang nahanap ang kanilang lakas sa gitna ng pagkawasak isang obra na inialay namin ang aming puso at talino upang magbigay ng lakas sa inyong lahat. Ang buhay ni Teresa ay parang mga kalsadang bato sa Vigan, matigas malamig, at tila hindi mababago ng panahon. Ngunit pinatunayan niya na maaari tayong lumipat sa dalampasigan ng Siargao kung saan ang bawat alon ay naglilinis sa ating mga sugat at nagiiwan ng sariwang buhangin sa bawat pagising. Ang tunay na dangal ay hindi nakaukit sa pangalan, kundi sa tapang na magpatawad at muling bumuo ng buhay. Sa inyong palagay, sapat na ba ang naging kaparusahan ni na Adrian at Isabella? O dapat bang naging mas malupit pa ang naging paghihiganti ni Teresa? Gusto ko ring malaman, saan nyo ba pinapakinggan ang audio na ito? Marahil ay habang nagtutupi ng damit, nagluluto ng hapunan, o baka naman sa inyong sandali ng pahinga. Ipaalam nyo naman sa amin sa comment section dahil dito, palagi kaming nakikinig sa inyong mga kwento. Huwag nyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito para marami pa tayong pusong maabot at mapalakas ang loob. Naway baunin ninyo ang kapayapaan ni Teresa sa inyong mga sariling laban. Manatili kayong matatag at laging maniwala sa bukas. Pamagat ng kwento pangako. Sa dilim ang pagbangon ng huling De Silva. Paunawa, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe sa mga mambabasa at tagapakinig.